Hello po, magandang umaga sa ating lahat, sa aking pamilya, at sa mga nakikinig nitong video na ito. No? Ah, Meron lang tayong pag-aaralan patungkol sa salita ng Diyos. At kung kayo po ay willing makinig, tapusin natin itong video na to. No? At ito po ay patungkol sa salita ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral ngayon ng short devotion lang po, no, na patungkol sa mga bagay-bagay patungkol po sa salita ng Diyos, no. Ito po, itong Bible ay salita ng Diyos, no. Tayo po ay mag-aaral ng mabilis lang po, at kung sabayan niyo po ako lahat, hawak din po kayo ng Bible, no. Pag-aaralan po natin ngayon sa Romans chapter 10 verse 17, no. Ano pong sabi doon? Sabi po ng salita ng Diyos, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. No, tayo po ay manalangin muna saglit. Manalangin Diyos, takita sa lahat, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat dahil kayo po ay buhay, kami po ay dito, Lord, at nag-aaral na yung salita, Panginoon. At tawarin niyo kami, Lord, sa amin nagawa sa kulang. Ito pong sa dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po. Amen po, no? Yung binasa natin ay patungkol po sa faith. Yung faith ay paniniwala, no? Paniniwala ay nanggagaling daw po sa pakikinig. Ang pakikinig sa magitan ng salita ni Kristo, no? So ito pong Bible po ay salita to ng Diyos, no? Sabi po ng salita ng Diyos, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig. Noon po, nung dati po kasi ang pakikinig po, dahil medyo wala pa po mga computer, wala po mga cellphone. So yung more on Word of God po is makikinig. Mapapakinggan po natin yan sa magitan ng yung mga apostol, mga mananampalataya na nagsishare ng salita ng Diyos. Ngayon po kasi mayroon ng mga Facebook, may YouTube, may mga cellphone na pwede na tayong makapakinig. No? Ngayon, itong sinasabi sa atin dito ni Apostol Pablo, tayo po ay, yung faith po natin is nanggagaling po sa salita ng Diyos, no? Sabi po ng unang turo natin ay unang devotion is faith comes from hearing, reading, and watching, no? Tayo po, hearing, pag tayo po ay sinasabihan ng salita ng Diyos, yan po ay napapakinggan natin, no? Yung reading naman po is nanggagaling dito sa salita ng Diyos. Yung watching, sinabi ko kanina sa online, yan po. Pero tayo, mag-iingat tayo kasi yung mga napapanood natin, baka mamaya, yun ay hindi tama na turo. No? Tayo po ay binigyan ng salita ng Diyos para tayo mismo yung makabasa. No? Dahil dito po nanggagaling yung pananampalataya po natin na bakit tayo naniniwala sa Diyos, na bakit tayo may faith sa Diyos, dahil po yan sa salita ng Diyos. No? Tayo po ay napakinig na ng salita ng Diyos, nakakabasa at nakakapanood. No? Mag-iingat lang po tayo dahil yan po ay delikado po pagka tayo po ay na-feed ng maling turo. Lalo na, alam nyo naman po yun. No? Tayo po, number 2, the seed of faith grows in the soil of God's Word. No? Tayo po, yung pananampalataya po natin, yan po ay parang butil. Butil po yan na pag tinanim natin sa salita ng Diyos, yan po ay magbubunga. No? Tayo po ay lutusan ng Diyos na ibigay yung pananampalataya natin sa mamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po dito is magbabad sa pagbabasa, sa pag-uunawa. Kung meron tayong mga katanungan, pwede po natin itanong dun sa nakakaalam. No? Tayo po ay binigyan para tayo ay mag-guide. Tayo po ay, meron po kayong mga Bible study, pwede nyo po matanong sa mga preacher, pastor, na kung meron po kayong naguguluhan na hindi po naiintindihan gaano sa Bible. Mahirap din po talaga interpret ang salita ng Diyos, na tanging ang banal na Espiritu lang po magtuturo sa atin kung paano to i-interpret. No? Yun po. Kaya dyan kasi nanggagaling yung pananampalataya natin. So yung number 3 po na ating pinag-aaralan doon sa binasa natin, God's Word is a fire that melts the hardest of hearts. No, tayo po,
At kung tayo po ay medyo may sama ng ugali, tayo po ay alam natin, meron tayong yung mga pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi pa nakakabasa ng Bible, yung salita po mismo ng Diyos, yan daw po ay nakakalambot ng puso, no? Nakakalambot ng puso pag sila po ay ini-expose natin sa kanila tong salita ng Diyos. Bakit po? Etong salita ng Diyos po, yan po ay etong standard. Kung mag-aasawa ka, magpapamilya ka, lahat ng standard po nandito sa salita ng Diyos, no? Kung tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, hindi po tayo mag-rely sa ibang libro unless sa Bible, no? Pwede natin basahin yung ibang libro, pero the final authority po ay manggagaling sa salita ng Diyos. Yan po. Dahil po, kung meron man kayong mga kamag-anak, meron kayong kaibigan na hindi pa nakakinig sa Diyos, kung yan po ay matigas ang puso, talagang mapapalambot ng Diyos yan. Mapapalambot ng salita ng Diyos yan kapag yan po ay sila ay na-expose, no? Parang ano po yan, no? Yung galing sa freezer na frozen, pag yan po ay nababad sa init, yan po ay magme-melt, no? Matutunaw. Yan po ay matutunaw. Kaya babad po natin sa salita ng Diyos ang ating sarili, ang ating pamilya, at i-share din po natin sa ating mga kaibigan, no? Yan po, at ayan ang pinag-aaral natin. Dahil dyan po, nagmumula ang ating pananampalataya, no? Dahil sa salita ng Diyos, kung di tayo nakapakinig, ay wala tayo sa Diyos, wala tayong relasyon sa Diyos ngayon, no? Ako rin po, wala naman ako sa Diyos dati. Nung nakilala ko ang Diyos, nabago po talaga ang buhay ko. Kilala niyo naman po ako, at mas makikilala niyo po ako ngayon dahil ako po ay kay Kristo na. Yan po. Yun po yung tatlong pinag-aralan natin. Yung application po nating dun sa binasa nating Romans 10:17, number 1, saturate yourself with God's Word. Na tayo po, inutusan tayo ng salita ng Diyos. Ito ay commandments ng Diyos. I-saturate po natin, no? Magbabad tayo dito at basahin natin kung yung mga kwento rito na pwede nating i-apply sa ating buhay, apply po natin, no? May dalawa naman pong ibig sabihin ng Bible. Yung isa po is dinidescribe lang, descriptive. Yung isa naman po is commandments, no? Pinapasunod sa atin. Yan po ang salita ng Diyos, no? Meron po dyan mga bagay na hindi dapat sundin na nakasulat din sa Bible. Yan po yung mga reminders na wag po natin gagawin, no? Dahil yung pananampalataya po natin is nakarely dito sa salita ng Diyos. Kaya isaturate natin yung ating sarili kung tayo po yung mga bagong mananampalataya o hindi pa tayo mananampalataya, magbasa po tayo ng Bible. Lalo higit kung tayo po ay mananampalataya. Saturate po natin, no? Number 2, plant our faith in the soil of God's Word. No? Tayo po, itanim natin, no, yung faith natin dito. Ito kasing salita ng Diyos ay nagsisimbolo ng matabang lupa. Kung yung pananampalataya natin is nakatanim sa bato, hindi po mag-grow yan eh. Kung nakatanim po yan sa soil of God's Word, etong soil yung matabang lupa, healthy, pag dito po natin tinanim yung pananampalataya po natin na kay Kristo, yan po ay lalago. Yan, lalago po yan. Parang punong malago na maraming bunga. No, tayo po ay inutusan ng Diyos na magbunga at sa magitan ng kanyang salita, no, sa magitan din ng ating pananampalataya. So number 3, expose your family and friends on God's words. No, kahit anong sama ng ugali niyan, kahit anong ano yan, tigas ng puso niyan, pagka dinaan niya sa salita ng Diyos, lalambot po ang puso niya. Lalong higit yung testimony ng isang tao. No? Pag sinabi mo kasing testimony ng isang tao, uy, maka-Diyos pala to. Tapos, marirealize niya rin someday na kailangan niya rin ang Diyos. Yan. Dahil makuha man natin lahat ng bagay, pero wala tayong Diyos sa ating puso, sa ating buhay, baliwala din po, no? Yan po, at yan lang po tatlo para po sa araw na to, no? Dahil mahaba pa po, magagawa pa po tayo ng video para po sa ikalalago nating spiritual, no? Tulungan nyo lang din po ako. Salamat po sa mga nanonood, no? At
may iwan lang din akong tanong na dito sa ating pinag-aralan. Why is it necessary to saturate ourselves with God's words daily? Daily po. Bakit daw? Bakit kailangan i-saturate ang ating sarili sa salita ng Diyos? No, yan po ang question para sa atin na siyasatin natin no, yung ating sarili na kung ano bang mas kailangan natin, yung makamundo ba or yung makadiyos na bagay. Yan po. Maraming salamat po. To God be all the glory. Ingat po sa buong araw na to and God bless.